Magandang oras mga ka-Good News Daily TV. Meron tayong update ngayon sa nangyayari sa Hormuz. Hatid sa atin ng ating kaibigang channel, the UNTV. At ito ay tungkol naman sa sinasabi ni Trump tungkol sa kanyang pagkontrol sa Strait of Hormuz. Nag-umpisa kanina lamang alas 8 ng umaga ay nandiyan na, naka-standby na sa Strait of Hormuz ang mga battleships ng Amerika, locked and loaded, ready to go, mga kababayan. So ito ang video. Binigyan din ni US President Donald Trump na wasak na ang military capabilities ng Iran. Ayon kay Trump, nawasak na nila ang hukbong dagat ng Iran matapos mawala ang tinatayang 158 barko nito. Ayun nga, wala na eh. Yung mga lumalabas na video na nag-radio challenge daw ang Iran, yun ay edited video gawa ng mga inchik na swildado ng Iran. Meron kasing mga channel, news channel diyan sa Iran na mga inchik ang nag-operate kasi marunong mag-English at magaling sa computer. Sila yung nag-edit noon, mga kababayan. Klarong-klaro, mga boses si inchik yun eh. Kaya kung mapanood nyo ang video na yun, boses na, talagang boses ng inchik yun. Yung nag-radio challenge. Parang yung sa WPS lang na mga inchik, di ba? Eh sabi ba naman na warning, US Navy, you go back to the Red Sea. You go back to the Red Sea. Sikin, Laipak, Kusing Gaulo. I will shoot you, I will shoot you. Yun. Nakakatawa eh. Inchik eh. Okay. So, okay, balik tayo sa UNTV. Ipinahayag din ni Trump na bukas, eksaktong alas 10 ng umaga, ipatutupad ang isang blockade na layong pigilan ang Iran sa pagbebenta ng langis sa Okay, so ito pandaigdigang nga kaya merkado. nag-blockade dyan si Trump para ma-checkpoint, hindi choke point ma-checkpoint niya ang choke point ng Strait of Hormuz. At hindi na makalabas-pasok yung mga oil tankers ng Iran. Kasi pala, kaya pala meron pa rin mga sundalo ang Iran, meron pa silang pang sweldo. Kasi araw-araw pa rin pala na nakapagbenta ang Iran ng kanilang langis sa international market. Meron kasi silang mga barko sa labas na akala natin na sabihin natin galing Indonesia, galing Malaysia. Yun pala ay sa Iran talaga yun na mga higanting mga barko na mga oil tankers. At yun pala, yung mga dumadaan pala doon na dalawa, Siam, yung huli ay Siam yung nakalabas. Yun ay sa Iranian pala yun na binibinta nila. Kaya mayaman na mayaman pa rin ang Iran kahit may gera. Kasi mahal ang binta nila ngayon halos doble. Dahil nga mahirap ang langis ngayon. Dahil sa ginawa ng Iran na paggawa ng choke point dyan sa the Strait of Hormuz. Kaya kung sino man ang dahilan ng pagtaas ng gasolina ngayon ay hindi si Donald Trump. Kung sino ang nag-choke ng Hormuz, yun yung may kasalanan. Yun yung mga Iranian, IRGC. Mga kababayan, okay, balik tayo dito sa UNTV. Kasamaan niya ang iba pang mga bansa sa pagpapatupad ng hakbang na ito na inaasahang magiging epektibo sa pagpapahina ng ekonomiya ng Iran. Ayun, so malakas pa talaga ang ekonomiya pala ng Iran ngayon ay nakapagbenta pa eh. Kasi of course, isang barko na tanker ay grabe. Ilang milyon-milyon ba yan? Sino bang nakakaalam kung magkano ang halaga ng isang kargada ng isang oil tanker? Paki-comment mamaya. Ako, hindi ko alam eh. Basta't ang binabayad yan na toll fee sa isang barko para makalabas-pasok ay $1 million. Yun yung hinihingi na toll fee ng IRGC para sa mga international vessels na lumabas-pasok sa mga oras na to. Kaya gumawa si Trump ng blockade para wala nang mangyayaring mafia, wala nang mangyayaring extortion, piracy sa karagatan ng the Strait of Hormuz. O ito, balik tayo kay Donald Trump. You know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going. You know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. So that Iran will not going to sell oil, sabi ni Trump. Kaninang alas 10 daw ng umaga, Eastern Time. So sasabog ang mga balitang to ng blockade at mga bagong video
ng blockade na yan, mamaya, kasi hindi naman yan automatic na makakalabas, yan ay mga classified videos yan eh. At kapag may mag-leak, yun yung ating makuhaan ng reaction video, mga kababayan. Alright, anong masasabi niyo dito sa blockade ni Donald Trump para hindi na malayang makapaglabas o makapagbenta ng langis ang Iran sa labas ng bansa? At tuluyan na babagsak yung ekonomiya ng IRGC. At wala na silang ibibili pa sa China ng mga kagamitan sa gera at mga armas. Yan ang isa sa paraan ni Trump para walang mangyaring mga collateral damage, ay kailangan gamitan niya ng taktika ng ekonomiya. So economic warfare ang ginamit ni Trump ngayon, hindi kaagad bomba ng bomba. Kasi of course, si Trump ay hindi niyo alam, yan ay isang religious man yan. Ayaw nga ni Trump ng bakla eh. Ayaw niya ng mga LGBTQ+. Gusto niya straight, kung ikaw ay lalaki, lalaki ka. Babae, babae ka. Ibig sabihin ni Trump, sa tingin ko kay Trump, isang righteous man si Trump. At yan ang gusto ng Diyos eh. Kahit hindi tayo sumisimba, basta tayo ay isang righteous person, yan ang gusto ng Diyos, mga kababayan. Kaya, be a righteous person. Alright, so kung magpaalam na, maraming salamat sa lahat. Ka Good News Daily TV. At sa mga nag-subscribe dyan, ay malaking tulong yan. At hindi ko kayo makakalimutan. Sa aking event followers, love you all.